Ugnay pa rin po sa pagkakaaresto kay retired Air Force General Romeo Puquis dahil sa kaso pong sedesyon at rebellion. Kaugnay yan, may karagdagan pang detalye si Bombo Isa Cotonero. Bombo Genesis, Bombo Ever, inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si retired Air Force General Romeo Puquis sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 matapos ang kanyang pagdating mula Bangkok, Thailand ngayong araw. Sinilbihan si Puquis ng warrant of arrest kaugnay ng mga kasong inciting to sedition at rebellion na inihain ng CIDG sa Quezon City Regional Trial Court Branch 77. Ayon sa mga otoridad, ang retiradong general ay nanghihikayat umano sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta nito sa Administrasyong Marcos. Matapos ang pag-aresto, dinala ang dating general sa Camp Crame bago siya iharap sa korte para sa pag-post ng 48,000 na piyansa. Sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio, isa sa mga abogado ni Puquis, umaasa silang makakalaya rin agad ang kanyang kliyente ngayong araw. Ayon pa sa kampo ng dating general, nag-ugat umano ang kaso sa kilusang pinamumunuan ng dating general noong Nobyembre 16, 17 at 18 sa White Plains, EDSA. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng abogado ng dating general, si Attorney Ferdinand Topacio. Doon na po ipoprocess ang kanyang bail at hopefully kung kompletong requirements ay ma-issue na po yung release order within the day. Sir, medyo nagkamali po yata kayo, Mr. President, kung sino man pong nag-advise sa inyo na mag-proceed against General Puquis na bine-ventilate lamang po naman niya yung saloobin ng mga pangkaraniwang Pilipino. Vacation po. That's all I can say kasi he wants his privacy to be. Kaugnay nito, idinian ni Topacio na tahasang umanong pananakot ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na ididemanda ang mga mananawagan ng Marcos resign. Hindi naman kinumpirma o tinanggi ng abogado ang pakikipagpulong ng mga retiradong general sa pangunguna ni Puquis kay AFP Chief of Staff Romeo Browner noong Septembre 20, isang araw yan bago ang malawakang anti-corruption rally sa Luneta at EDSA sa lungsod ng Quezon. Una nang sinabi ni Browner na bigyan nila ang pulong bilang respeto sa kanilang serbisyo pero nilinaw na hindi makikibahagi ang AFP sa anumang political intervention. Muli, pakinggan natin ang tinig ni Attorney Ferdinand Topacio. I will not confirm nor deny that. Hayaan niyo na po yung mga nandoon na magsalita. Kasi wala po ako sa lugar. It would not be in my place to talk about something that I was not part of. Tagal na pong ginagawa ito. Kung natatandaan niyo, sabi ni Secretary John Vic Remulla, kung sisigaw daw ng Marcos resign, ididemanda. Hindi ba tahasan na pananakot siya ng mga kritiko? Kaya sasabihin ko on record, baka hindi niya narinig yung programa ko. Mr. Secretary John Vic Remulla, Marcos resign! Marcos resign! Yan, on record yan. Samantala, nagkaroon naman ng tensyon kanina sa NAIA matapos harangan ng mga abogado ni Puquis na lapitan siya. Kaugnay nito, kinundinan ni Topacio ang naging aksyon ng mga otoridad at tinawag itong pananakot laban sa mga kritiko ng pamahalaan. Muli pakinggan natin yung naging tensyon dito sa NAIA Terminal 3 sa pag-aresto nga dito kay retired General Puquis. Ando na. Nakita nyo naman gusto namin kausapin man lang sandali, hindi kami pinagbigyan. Ayaw na doon sa iba yung dinaan. Sir, what's the next step for this? Ano po ang next step, sir? Okay. And then, pwede yan. At irereklamo namin ito. We will not let this pass kasi kung dating general, ginaganito nila, ano pa kayo yung pangkaraniwang mga mamamayan? Kita po tayo. si Puquis ay ang lead convener ng United People's Initiative at kilalang kritiko ng administrasyon, partikular sa mga isyu ng umano'y katiwalaan sa gobyerno mula sa lungsod na Bombo Genesis. Si mismong General Puquis, hindi naman siya umayaw na magpa-aresto kaninang nilapitan ng mga pulis. Kanina, Bombo Genesis, no nandun tayo sa NAIA Terminal 3, no, at sa pakikipag-usap nga din natin dito sa mga abogado, ay kusa naman din, no, na talagang
sumuko itong si General Pokis dito nga sa mga otoridad na naghihintay sa kanya doon sa NAIA Terminal 3 kasi nga parang ang sabi rin kanina ay balak nga nila din talaga na magpiyansa nga itong para kay General Pokis. Galing yan doon kay Attorney Topacio. So actually kanina after nitong pag-aresto nga, itong hindi paglapit no ng mga abogado, talagang sinundan ng kampo ni Pokis itong sasakyan ng CIDG papunta doon sa Krame para nga doon magpiyansa ng 48,000 para dito nga sa kaso na inciting to sedition and rebellion, Bombo Genesis. Kusang nagpalagay ng handcuff si General Pukis. Pero anong obserbasyon mo? Dati nang alam ng mga abogado ni General Pukis na aarestuhin siya? Sa pakikipag-usap natin kay Attorney Topacio kanina, actually alam na rin talaga naman ng kampo nila itong pag-aresto nga dahil even before, pagkatapos nung November 18, ay hayagan na rin namang sinabi na kakasuhan, itong mga nangunguna nga dito sa mga rally natin noong mga nakaraang buwan. Kaya alam na ito ng kampo ni retired General Pokis, kaya pinaghandaan na rin nila ito at hinintay na nga lang nila itong pagbabalik ng dating general mula sa kanyang bakasyon. Kasi kanina, Bombo Genesis, yan din yung ating natanong kay Attorney Topacio. Kasi bakit nasa labas ng bansa itong si dating general? So sabi naman niya sa atin, wala naman daw to itong kinalaman dito sa kaso nila sa kaso niya na inihain nga sa kanya. Bagkus, andun siya sa labas ng bansa, particular sa Bangkok, Thailand, para lamang magbakasyon kasama ang kanyang pamilya. So yun yung ating manakuhang impormasyon kanina, Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa lungsod ng Pasay, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.